Nako po, mga kababayan, mukhang ang Pilipinas ay pinaghahanda na sa matinding bakbakan. Nako, grabe ito mga kababayan, yung mga kasundaluhan natin ay pinaghahanda na, no, pati yung sa karagatan, yung mga Marines sa Himpapawid at dito sa mga sa kabundukan, yung mga sundalo ay pinaghahanda na mga kababayan. Nako, kung sakali man daw magkaroon ng matinding bakbakan o di kaya gira mga kababayan, ayon ito kay AFP Chief General Browner mga kababayan. Anong pahayag nyo dito sa kanyang talumpati? Sabi dito, sa oras daw ng digmaan, Pilipino muna ang dapat lumaban bago dumating ang mga kaalyado. Nako, ang tanong mga kababayan, kung may dadating ba tayong kaalyado? Nako, yun yung malaking tanong. So, panoorin natin tong sinabi ni General Browner. Bakit kaya ay pinaghahanda na ng matindi? Mayroon kayang paparating na talaga, digmaan mga kababayan? O di kaya ay pinaghahanda lamang ito para kung sakaling magkaroon man ng bakbakan ay handa na daw ang Pilipinas? Sabi dito, 1 buwan daw mga kababayan makipagbakbakan ang Pilipinas, no? Ang mga kasundaluhan, ang ating mga sandatahang lakas, 1 buwan daw makikipagbakbakan bago daw dumating ang kaalyado. Nako, kaya ba ng 1 buwan mga kababayan? Sa palagay nyo mga kababayan, kaya ba natin umabot ng 1 buwan ng pakikibakbakan sa kung sakaling mangyari manggera mga kababayan? Alam naman natin na malalakas yung mga kalaban natin, lalo na ang China. Nako, alam nyo ang China, may isang lang, di ba? May tawag diyan, nuclear bomb. Baka mamaya ganun lang, isang ganun lang, lusaw na mga kababayan. So, anong palagay nyo? Ano sa opinion nyo ang pahayag dito ni AAP Chief Browner mga kababayan? So, panoorin nyo na lang to, yung kanyang pahayag dito. Kung sakaling magkaroon ng gera o kaguluhan man dito sa ating lugar, our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves during the first part of the conflict. Tayo muna ang makikipaggera. Nako, Kaya't tayo daw muna ang makikipaggera kung sakali daw mga kababayan. napaka-importante yung ating unilateral defense plan at itong ginagawa nating exercise na ito. Kailangan muna nating lumabang mag-isa para ipagtanggol ang ating bansa sa panahon ng giyera o kaguluhan. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kaya patuloy ang ginagawang pagsasanay at pagpapalakas ng sandataang lakas ng bansa, gaya ng Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagit Pa 09-2025 na binuksan ngayong araw at tatagal hanggang November 14. Isa itong unilateral exercise ng AFP na lalahukan ng iba't ibang sangay ng sandataang lakas, kabilang ang hukbong dagat, hukbong himpapawid, hukbong katihan at Special Operation Forces. Layo ng pagsasanay na patatagin ang koordinasyon at pagtutulungan ng bawat sangay ng sandataang lakas. Paunlari ng kanilang mga taktika at pamamaraan sa pagsasagawa ng misyon sa himpapawid, karagatan at lupa. Sa sentro ang pagsasanay ngayong taon sa territorial defense, maritime security, cyber defense at information warfare exercises. Itong AJEX, tayo lang ito. It's only the Armed Forces of the Philippines together with the Coast Guard, together with the Philippine National Police, so that makita natin yung kung saan tayo, kung ano yung hangganan ng ating depensa. Sabi ni General Browner, nakahanda ang sandataang lakas na ipagtanggol ang ating bansa. Hindi anya nasusukat sa kagamitan lamang ang pagiging world-class ng isang sandataang lakas, kundi sa kasanayan,
Kaya tuloy-tuloy ang kanilang pagsasanay at kaya nilang makipagsabayan sa ibang bansa. Pero sa ngayon, kulang ang mga resources ng bansa, gaya ng mga barko, aircraft, sensor at fighting capabilities. Kaya patuloy na pinalalakas ang AFP sa pamamagitan ng modernization program. Gayunman, kailangan pa rin ang tulong ng Kongreso para maibigay ang sapat na pondo upang mapaghandaan ang anumang pangyayari sa hinaharap. Hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa. Target ng AFP na palakasin ang kakayahan nito upang sakaling magkagera man ay kaya nilang tumagal ng hanggang 1 buwan sa pagdepensa sa bansa nang walang tulong mula sa mga kaalyado. Sabi ng general, sa ngayon ay nasa giyera na tayo, ngunit hindi sa pamamagitan ng bala at bomba, kundi sa pamamagitan ng disinformation, coercion at encroachment sa ating exclusive economic zone. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. So yun mga kababayan, nung masasabi niyo doon sa pahayag ni AFP Chief General Browner no, na kaya daw nating tumagal ng pakikipaglaban mga kababayan ng 1 buwan bago daw dumating ang ating mga kaalyado. Ang malaking tanong, may dadating ba tayong mga kaalyado mga kababayan? Yung nangyayaring ang gera sa Ukraine sa pagitan ng Russia, 'di ba? Walang dumating na saklolo sa Ukraine. Ang nangyari, nasira lang ang kanilang bansa. Na ngayon ay mukhang hirap na hirap pa mga kababayan. So, ito yung talagang nakaka-alarma, no? Kung sakaling mangyari man mga kababayan. Pero ito ano lang naman mga kababayan, kung sakali lang naman. Eh, paghahanda lang naman nila ito, no? Itong kanilang isinasagawang military exercise mga kababayan. Pero ayun nga, hindi pa rin makakaligtas si General Browner sa mga basher, no? Na kahit dito sa post ng Ang Balita Ngayon ay binatikos ang kanyang sinabi. Sabi dito, Pilipinas dapat matutong lumaban sa giyera mag-isa. So pati nga yung ex-Marine Eduardo Aryo ay binatikos nga din siya mga kababayan. Dahil nga sa usapin nga ng corruption ay mukhang wala silang ginagawa mga kababayan. Pero pagdating dito sa pakikipagyera ay parang mas inuuna nila mga kababayan. Yun yung gustong ipahiwatig ni ex-Marine Eduardo Aryo mga kababayan. Pero pagdating daw sa usapin ng corruption ay tila wala bang ginagawang aksyon ang AFP mga kababayan. Na kahit yung asset ni Saldico ay hindi man lang nila nabantayan at nawala na lang ng parang bula dito sa Pilipinas. Namalayan na lang natin na ay nasa ibang bansa na mga kababayan. So hindi siya nakawala dito sa batikos. Sabi dito, Pilipinas dapat matutong lumaban sa giyera mag-isa. So maraming comment dito. Sabi dito, ikaw na lang makipaggiyera mag-isa. Ayun sabi dito ng mga sa comment, no? Sabi dito, ikaw na lang makipaggiyera mag-isa. Total, ayaw mo naman kaming pakinggan. Ayun yung sinasabi dito sa mga comment section. So basahin natin yung buong ulat dito. Nanindigan si Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na kailangang handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili sa oras ng giyera kahit walang tulong muna mula sa mga kaalyado. Ayon kay Browner, dapat may kakayahan ang bansa na makipaglaban at makatiis ng hanggang 1 buwan bago pa dumating ang tulong sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ibinahagi niya ang pahayag na ito kasabay ng pagsisimula ng Ajax Dagat Pa War Games sa Camp Aguinaldo.
isang malaking military exercise kung saan ipinagsanib ang puwersa ng Army, Navy, Air Force at Coast Guard bilang bahagi ng paghahanda sa anumang banta ng digmaan. Aminado rin ang AFP na bagamat handa sila sa depensa, kulang pa ang kagamitan at assets upang masaklaw ang buong kapuluan, kaya't nanawagan ang ilang opisyal na pabilisin ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayan, ito yung buong pahayag niya, no? Kahit dun sa pinanood natin kanina. So, binati ko siya dito, sabi. Sa ngayon, ang totoong gera ay nasa loob mismo ng bansa natin. Paano ka lalaban kung watak-watak ang Pilipino at di nyo kayang ipagtanggol sa mga magnanakaw na politiko? Ayusin muna natin ang problema sa loob ng bansa para maging matatag ang bansa. Tama. Huwag puro papogi lang. Ayan. Banat to ni Francis Well. Ayan. Junis Napigkit Asayas. Sabi, kanang mga buaya ipaatak kay busog papirmi. Ayan mga kababayan. So, tama nga naman mga kababayan, no? Tingnan nyo naman nung umattend si BBM ng summit, no? Tila inatsepwera siya mga kababayan. At siya pa ang lumapit kay Xi Jinping para makipagkamay. Mukhang itong si BBM ay gusto nang lumapit sa China, no? Dahil nga mga kababayan ay tila inatsepwera siya ni Donald Trump at binigyan pa ng zero tariff yung tatlong bansa sa Asia, no? Hindi ko alam kung anong bansa yon, basta zero tariff. Tapos tayo 19% yung tariff at pinagtanggol pa ng Malacanang na bakit yung pinagtanggol pa ng Malacanang na si BBM daw umano ang tumanggi. Imposible. Napakalaking pabor na yun sa atin, tatanggi pa tayo. So talagang ginagago na lang tayo ng tagapagsalita ng Malacanang, mga kababayan. So pati dito, 'di ba, may siyam na kampo yung EDCA site dito sa Pilipinas, 'di ba? Tapos tayo zero tariff. Kaya talaga, luging-lugi tayo mga kababayan. Kaya ito si BBM lumalapit na sa China. So ano masasabi nyo dito mga kababayan sa sinabi sa pahayag ni AFP Chief Browner na kung sakaling magkagera, kayo pa, sasama ba kayo mga kababayan? No, yung iba, di tayo nga hindi pa pinapakinggan, tapos hindi tayo pinapakinggan mga kababayan, tapos ito pa yung mangyayari, no? 'Di ba? Dapat ayusin muna ang problema ng bansang Pilipinas, lalo na pagdating sa mga korupsyon, bago yung mga ganitong usapin na gera-gera. Pero ano lang naman to mga kababayan, paghahanda lang. Pero posibleng magkagera mga kababayan. Parang wala naman tayong matinding kalaban talaga na nagpapatayan na. Kasi sa China, anuhan lang naman, 'di ba? Doon sa West Philippine Sea. Bugahan lang ng tubig. Lugi pa nga tayo yung pambuga natin. Pambata, oh. Sa China, lakas, 'di ba? So, yun lang po mga kababayan. Mag-comment kayo, mag-like at mag-share dito sa topic natin ngayon. Kung ano masasabi nyo. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating YouTube channel. Malapit na po tayo mag 400,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat.